Hello traders, hello friends. Ayan, dahil may event kami bukas, ang aming first meet up, syempre magbe-bake ako ng cookies kasi favorite ng mga kasama kong coaches yung cookies ko. And hindi lang yan, magbe-bake din ako mamaya ng mga breads para sa mga visitors namin. Ayan, so matitikman din nila ang aking baked goods. So sana next time maka-attend din kayo sa aming mga next na events pa para ma-meet nyo ako as well as yung ibang mga coaches. Ayan. So, sisimulan ko na. Unahin ko syempre yung ito na yung nagawa natin cookies. Siyempre, lalagay natin dito sa mga cute na lalagyan para maganda ang presentation, di ba? Natin. Ayan guys, eto na. Ngayon na yung araw ng first meet up namin. And syempre, thankful kami kay Pew Prime dahil sa sila yung nag-sponsor nito. And guys, kasama ko nga pala si Hasban. Yan si Hasban. Excited na ako. Bye-bye! Ayan, narito na ako sa venue. Ito yung mga binake ko, oh. Yay! Hinihintay na lang namin yung mga ibang guests. Meron tayong technicals, meron tayong fundamentals, and meron tayong sa psychology. So yun, gusto ko muna, papakilala po tayo isa-isa. Sino po muna mauna? Sige po. Ayan, so I'm Coach Janet. Actually, yung strategy ko, kino-combine ko yung technical, more on price action talaga ko, and sentiment analysis. So, yun yung aking style. Ako naman nung una, nakafocus ako sa technical, tapos nagkaroon ng idea, gusto ko rin ng fundamental, kaso hindi magsisinkin lahat sa utak ko, kaya bumalik ako sa technical. So, more on nakafocus ako ngayon, technical talaga. So, mga chart, more on charting talaga. So, kaya din ako na-involved sa kanila kasi nga, andun ako lagi sa chart, so gawin ko na lang din siya para may lang din yung community. Bali, ako naman, more on fundamental analysis, sentiment, tapos yung pangatlo ko na lang is yung technical. Kasi sa akin, para mas maintindihan nyo lahat, yung fundamental analysis kasi yung isa sa inuunang analysis, pangalawa yung sentiment, pangatlo na lang yung technical. Kasi paano mo malalaman kung ano yung papasukan mo kung hindi mo alam kung ano yung malakas or mahinang currency? Ako po yung sa last sa psychology na po, sa trading psychology. So, isa po din sa mga importante yung trading psychology kasi kailangan, lagi lalo na po pag lagi po tayo natatalo, syempre ba, pwede po tayo magbaliw, lagi na lang tayo, pero tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa natin. So, ito po yung magiging advocacy nyo po, no, para bigyan po kayo ng mental toughness pagdating po sa trading. Ayan, so kaming apat po, no, makita nyo po, kompleto po kami. Kompleto po kami, kaya maganda po yung community na to. Support group po kami. Ito po yung kami po yung pwedeng sumuporta po sa inyo. Okay, so yan po, ang hinihiling din naman po namin sa inyo, once sumuport po kayo sa amin, sana po, supportahan nyo rin po yung iba. So, kaya po tayo community. Sana po, gusto po namin lahat po, active po tayo. Diba? Kung magbabay na tayo or magsasell tayo. And then yung second na T, ito na yung trend line. So dito na papasok yung support and resistance, supply, demand. So ito yung magiging area of interest natin. Okay? So parang yan yung second step. And then third step na, which is T din, ay timing of entry. Yan. So kapag na-identify natin kung ano yung direction and kapag nasa right location na tayo, it's the time naman na maghihintay na tayo ng mga confirmation. Iisa, kasi alam mo namin kung gano'ng kalungkot ang buhay ng isang trader, especially pag nag-aaral. Mag-isa ka lang, hindi mo alam kung tama yung ginagawa mo, tapos hindi mo, yung Comprehensive overview. Pangalawa, yung current events. Yung pangatlo, yung commitment of traders report o yung tinatawag natin na COE.
Okay? So, sa mga advanced na, medyo familiar na kayo dito. Yung pang-apat natin na framework, yun yung tinatawag natin na contrarian indicator. Which, yung contrarian indicator, syempre dapat follow no crowd. Hindi natin sinusundan yung masa o yung nakakarami. Kasi bakit 95% ng mga retail traders na tatalo. Okay, yung 5% lang naman na enforce yung, di ba? Mga money exchange. Di ba? Manual nga lang ito, di ba? But if you want to trade the forex markets, kailangan mo talaga ng broker. And success sa forex trading involves a very good broker as well. Nakaka-influence yun sa ganda ng performance mo. Naniniwala ba kayo doon? I'm sure marami kayong reklamo sa mga naging broker before. Di ba? Yung tipong nakaka-influence sila to the point na matatalo ka talaga. No? I don't want to be very technical, but may mga tinatawag tayong market maker brokers. So kung saan, pagka nilagay ka ng stop loss, ano na yun? I-hit nila yung stop loss mo. Kasi brokerage is a business as well. Kailangan kumita ng mga brokers na yan.